5:30 ng hapon at galing akong trabaho nang may pumasok sa aking booking dito sa Francisville. Madadaanan ko lang naman ang drop-off nito kaya inaccept ko na. Ma'am, Kati po. Simula Francisville ay babiyahe kami ni Ma'am hanggang sa Q Plaza na may layong 6.29 kilometers. Kapag uwian talaga galing trabaho ay binubuksan ko tong application ko para kung sakaling may booking na pumasok ay masasabay ko pa uwi. After ko ang maabot ng si Ma'am ng helmet at shower cap ay inalalayan ko na siya pasakay ng motor ko. Nagbabadya ngayong malakas na ulan dito kasi medyo dumidilim ng langit. Kaya after sumakay ni Ma'am ay pumunta na agad kami dun sa destination niya. Pagkalabas nga namin dito sa Francisville ay naging smooth naman ang biyahe at walang traffic. Unfortunately guys, nagkaroon na ng konting aberya dahil yung pin location pala ni Ma'am ay iba. As a movie rider at sa ganitong sitwasyon ay dapat alam natin ang gagawin at maging professional ka. Dito sa area na to guys, dapat ang location or drop off ni Ma'am. Pero bago pa ako maka-U-turn ay may sinasabi na si Ma'am na hindi dyan yung location niya at mali daw ang napin nung nag-book sa kanya. Saan po? Lagpas tayo ito, ma'am. Pasig po? Wait lang po Para sa safety ay itinabi ko muna ang motor ko at doon ko tinanong si Ma'am kung saan ba ang pinaka main location niya. Kahit medyo hassle ay naging mahinahon nga ako dito at tiningnan namin ni Ma'am sa map kung ano yung pinaka main location na pupuntahan niya. Isa pa sa naging problema dito ay hindi gaanong pamilyar si Ma'am sa lugar na yon. Ang alam lang ni Ma'am ay kung anong subdivision, anong street at anong house number. Good thing guys at malapit lang naman ang subdivision na yon. Siguro wala pang 1 kilometro. Kaso ang naging problema dahil hindi nga pamilyar si Ma'am sa subdivision na yon, may time na lumalagpas kami kaya mag-U-turn ulit kami. Dito po. Then pagpasok namin doon ay ilang minuto kaming nag-iikot at ilang minuto rin kami naganap kung saan yung street na tinutukoy niya. Disclaimer lang guys na nung time na to ay never akong humingi ng ad kay CS. Kaysa naman ibaba si Ma'am sa maling babaan at mag-book na naman siya ay tinuloy-tuloy na namin yung paghahanap kung saan ba talaga ang drop-off niya. At nung nahanap na nga namin yung location ni Ma'am ay pinakita ko sa kanya kung magkano yung totoong fare niya dun sa application, which is 71 pesos. Tapos nakiramdam na lang ako kay Ma'am kung mag-a-add siya nung time na yon dahil nga sa maling pin. Pagbaba nga ni Ma'am ay inabot niya na yung bayad at akala ko nga nung una ay 150 pesos dahil nakakita ko ng 100 at 50. Hindi ko pa nga mapapansin kung hindi pa nahulog yung 100 na ang binayad pala ni Ma'am ay 300 pesos. Which means meron tayong tip na 229 pesos. Kaya kung sino ka man Ma'am ay maraming salamat sa inyo sa konsiderasyon lalo na sa aming mga MC taxi riders. Sa mga gantong sitwasyon ay maganda nga pairalin ang malawak na pag-unawa. Lalo na kapag alam natin na wala namang may gusto sa nangyari. Kapag nagalit ka sa CS, wala namang mangyayari, na-drain pa ang energy mo. Kaya sa ganong sitwasyon ay pairalin mo na lang ang pag-unawa at mag-isip ng magandang solusyon. Ika nga nila kapag naging positive ka sa lahat ng mga negatibo nangyayari sa'yo, mananalo ka. Ako nga pala si Ed, ang ka-Move It rider mo sa kalsada. Kita-kits na lang sa kalsada mga paps. Peace out and ride safe.